So, ito yung G71. Ito yung wrapping cycle or stack removal. G71, U, tsaka R. Then, sa baba naman nun, G71, PQ, UW. Ano ba ibig sabihin nun? Ito muna tayo, nasa ibabaw yun. G71 na UR. Yung U dito, ito yung cutting depth. In metric to millimeters to. So, cutting depth ng kung gaano kalalim yung pakain natin or yung kanyang step down. Tapos yung retract height kung gaano ano yung retract natin pagkatas natin kumain. Ano yung retract ng talim natin. So, yung pangalawang G71 naman. Ayan yung first block to be machine. Mamaya explain ko sa inyo kung ano to. Tsaka itong view. Last block to be machine. Explain ko rin to mamaya. Tapos yung U, finishing allowance for X coordinates. Kasi may nag-wrapping tayo dito. So, magtitira tayo ng pang-finishing. Explain ko rin to sa inyo mamaya. Pati itong W. Kanina G71 yung wrapping cycle. Ngayon naman G70 yung finishing cycle. Ganun din, P tsaka Q. Yung S naman, spindle speed, at least high speed kasi finishing to eh. Tapos yung feed rate naman, at least slow feed rate para makinis yung ating finish. So, ulitin ko lang ulit itong common na tools natin. So, right hand tool, neutral tool, at saka left hand tool. So, ganyan yung mga usage nya. So, sample program ng facing. Mag-facing muna tayo. So, ito yung sample program, program number, program name. Tapos, ito yung header. Tapos, ito yung footer. Ito nasa gitna, ito yung facing na program natin. So, ang raw material kasi natin, ang diameter nun 28 mm. Tapos, kapag nagpo-program tayo, maglagay tayo at least na 2 mm allowance from the raw material para hindi agad bumangga yung cutter natin, yung tool natin. So, 28 mm kasi yung raw material, kaya 30 ang nilagay ko rito. Okay, ganito yung takbo niyan. So, ito. G0 X30 Z0. So, nandito banda yun. Tapos, sabi niya, G1 X-1. So, nag-travel siya na -1 sa X. Bakit hindi X0 ang nilagay ko dito? Kaya nilagpas ko to dito na -1 para siguradong makinis yung face natin, walang maiiwan na nipple. Kasi minsan kapag sa X, may natitira siya pagka X0 ang nilagay mo, may matitira yan. So, lagi tayong maglagpas kahit na 1 mm lang or kahit na 0.5 lang, basta lumagpas lang tayo. Tapos ayun, yung footer natin. Then next, tuloy na natin to. Nagtataas ng facing, mag-turning naman tayo. Ganun pa rin. Header, tapos nag-facing kanina. Ayan, puposition na natin yung cutter natin sa X30 Z5. So, nakalayo pa tayo sa workpiece natin para safe. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung G71 na yan. Ito yung cutting depth natin. So, bawat kain niya na paganyan, 0.5 ng bababa siya ng 0.5 ng 0.5. Tapos yung retract niya 1 mm. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung G71 na P. Diba ito yung kung saan tayo mag-i-start na number. So ito yon, block number yon. Dahil dito tayo magsisimula, 50 lalagay niya dyan. Tapos nagtapos naman yung cycle natin sa 70. Ito. Kaya 70 naman yung ilalagay natin sa Q. Tapos, yung finishing cycle, ito. Ganun din, yung P tsaka Q niya, same lang din. So, tara, basahin natin yung program. Sabi niya, G1, X0, Z0.
So, dito yon. Tapos, G1 X14Z0. So, umakyat siya dito. X14Z negative 20. So, nag-travel siya dito. Tapos, tapos, X25 Z negative 20. Umakyat lang siya. X25 Z negative 30. Ayan, paganyan. Tapos footer lang. Try natin tong program na to. I-run natin to sa simulator. Ito na yung CNC natin na simulator. I-on muna natin tong machine syempre. Tapos tanggalin natin yung emergency button. Tapos may alarm dito, so check natin kung ano yun. Wala naman, reset na lang natin. Tapos ang unang gagawin natin, i-home position muna natin. Ito, home, tapos Z. Okay, umilaw na, so naka-home na yan. Yan, naka-home na rin yung X-axis natin. Ayun, set natin yung workpiece. Stock size, di ba? Nilagay natin doon ay 28 mm yung diameter ng workpiece natin. Tapos 30. So 60 17 mo na lang tong length. So ayun. Tapos yung tools naman, right hand tool yung ginamit natin. Lagay lang natin siya dito sa tool magazine. Tapos ayun na siya. Ayun yung tool magazine natin. Ayan. Right hand tool. Tapos set up na natin siya. So set up natin to. Ayan. Position. Offset pala, sorry. So, type natin X0. Ayan, X0, tinype ko. Tapos, wait lang. Offset. X0. Tapos, measure. Tapos, Z0. Measure. Ayan, okay na. Home ulit natin. Ayan. Tapos, close ko na yung door nito. Ayan. Tinanggal ko muna kasi nakaharang lang yung machine eh.
Pwede rin naman. Ayan. Hindi, mas magandang wala. Load natin yung program. Punta tayo sa memory. Ito, memory. Tapos, yan, simulan na natin ang ating machining. Siyempre, para safe, open natin tong optional stop. Single block muna. Ayan, coolant, i-auto natin. Ayan, so okay na yan. Cycle start na natin. Okay naman kung tatanggalin ko ng single block. Tapos na. 0.5 ang bawat babago. Ayan, tapos na. Tignan natin kung kamukha naman. Kamukha naman siya na nasa drawing natin. Ito. Ito, kamukha naman siya. So, okay na, good naman yung nagawa natin. Tapos na tayo sa sample. Ito, program wheel tool changing. Kasi kanina isang tool lang ginamit natin, diba? Yung right hand tool. So, ito naman yun. Ayan, katulad nun, header muna. Header, tapos nag-facing tayo. Pagkas ng facing, nag-change tayo ng tool. Tapos, note natin na kapag nag-change tool tayo, gawin natin, ilayo natin lagi sa Z. Ito. Kaya naglagay ako ng G0 Z25 dito. Layo natin yung cutter dun sa workpiece. Tapos, yun, yung footer na to, G28, U0, W0, M9N5, yan. Tapos, ayan, tool call ulit tayo. Ganun lang din ulit. Header lang ulit. Kasi yan, G71. Bibigyan ko naman kayo ng copy nito, ng hard copy na piprint ko to, para mapag-aralan nyo pa. Pero ganyan lang yan.